Vulcanized sidewall repair. Ito po gawin niya daw reserba dahil 2 buwan pa lang ang gulong niya ay ito na ang nangyari. Napunit na po ang gilid dahil mayroon pag maniobra niya ay mayroon siyang natamaan na matigas na bagay kaya nga yan ang nangyari sa gulong niya. Ang gagawin nating paraan dito ay i-vulcanize natin sidewall niya pero tatahiin natin. Panoorin niyo po ang ating gagawin. Matapos nating baklasin yan, ay ang hiwa niya na yan, ang butas niya sa gilid, ganyan po, napakahaba po yan, ihiwaan natin para makapasok po ang rubber gum na itapal natin dyan sa gilid niya. Kasi kung hindi mo hiwaan yan, hindi siya matibay. Kaya kapag nilagyan mo na parang kanal yan, ay dyan po papasok ang rubber gum na itatapal natin. Yan ang isa sa mga maganda na paraan kung kayo po ay mag-repair ng sidewall. Iga-grinder natin para matanggal po yung mga libag na yan kasi importante kapit na kapit ang rubber gum dyan. Hindi po pwede na madumi yan kasi hindi kakapit ang rubber gum. Maging mang sa loob ay gagrinderin natin para matapalan natin ng gum din. Pero lagyan natin ng interior na bilang bracket niya para dagdag proteksyon din at saka matibay. Laparan natin ang paggupit ng rubber gum kasi importante yan eh. Ngayon dito naman muna tayo sa pagtatahi ng gulong. Yan po ang ating proseso sa pagtatahi. Marami na rin nakakaalam nito lalo na yung mga veterano talaga na gumagawa ng paraan na katulad nito ay alam na nila ito ang ganitong diskarte. Ang ginamit natin po ay nylon thread kaya mas matibay din po yan. Pero mas maganda kung mga ply ng piloder, yan, ganyan. Mas maganda yon. Pero ito, okay na rin to nylon thread. Ang buhol niyan sa loob, yan. Bali, nilabas natin yun yung karayom natin, tapos dito tayo magbuhol sa loob. Ganyan lang po ang ating ginawa. Ngayon, dito naman po tayo sa proseso ng pagtatapal ng gum. Ito na po yung interior na ginupit natin. Idikit natin dyan sa rubber gum para itapal natin yan kasama ang interior dun sa loob ng kanyang hiwa. Yan po. Malapad po yan para sakop na sakop talaga. Yan. Walang kasingaw-singaw yan. At saka pagka malapad talaga tinapal mo dyan, matibay. Ganyan lang po yan. Isasalang na natin sa ating plancha. Ang ating plancha po hindi yan automatic. Pero may hangganan po ang kanyang init. Nasa 600 lang yata ang init niyan. Kaya pagka gumamit kayo ng extension, kahit ibabad nyo siya yan, hindi yan masusunog kapag ginamitan mo ng kanyang extension. Dito naman po tayo sa labas. Yan po, tingnan natin. Mainit-init pa yan, no? Yan, tanggalin natin siya. Nahawakan ko pa nga yung plate na yan. Medyo mainit nga talaga siya, oh. Yan. Yan po, napansin nyo po talagang maayos ang pagkatapal niyan. Yan, oh. Ngayon, itubigan muna natin o ilublob muna natin yan sa tubig para lumamig bago natin i-mounting dyan sa kanyang mugs. Importante yan po, lumamig muna bago natin ipasok kasi mahirap na. Baka mag-react pa eh. Yan. Ito po, panoorin nyo po yung tapal natin sa loob. Yan po, di ba? Napakalapad po ng tinapal natin sa loob para matibay talaga. Ganyan ang diskarte ko sa pag-vulcanize ng sidewall. Yan. Napansin nyo po, pantay na pantay po yung pagka-vulcanize natin. Wala siyang bukol. Pero mapatunayan natin yan na wala siyang bukol pagka kinabit na natin dito sa loob at saka nahangin na natin. Yan po ang ating gagawin. Ilagyan muna natin ng tire lubricant paste ang kanyang labi ng gulong. Importante talaga yung tire lubricant paste para at least madali siya lumapat. Bukod sa madali siyang lumapat, ay hindi po mahirapan ang ating pagtrabaho dyan. Kasi dumudulas lang siya pasok. Hindi siya makunat. Kaya kung ako sa inyo po ay bumili na kayo ng ganitong tire lubricant paste. I-click nyo lang po ang link dyan sa may comment section at saka makapunta na kayo sa Shopee. Ganyan po ang ating product na makakatulong sa ating mga tireman. Ito po, i-mounting na natin siya. Yan.
Madali lang siya ipasok pagka may tire lubricant paste. Yan. Tuloy-tuloy lang po ang pagpasok natin dyan. Yan. Bali, binaliktad na natin kasi yan ang gusto ng ating customer. Ito na po, hanginan na natin siya ng 35. 35 po ang ihahangin natin kasi sa Avanza po ito at saka pang biyahe niya po ito. Yan, hinanginan natin siya para makita nyo po ang ating ihahangin na 35. Ipakita natin ang ating gauge. Yan po, di ba? Yan, nasa 35 na siya. Tapos i-testing natin ulit sa tubig para malaman natin kung may singaw pa ba o wala. At saka para makita din natin kung yun ba ay lumubo ng todo. Para makita ng ating mga viewers ang output ng ating gawa. Ayan po, inilulubulob na natin sa tubig para ma-double check natin kung mayroon pa bang singaw o wala. Yan, medyo mababaw na yung tubig natin kasi marami nang nagpapagawa. Yan, napansin nyo po, walang kasingaw-singaw. Oh. Yan ang ating ginawa na vulcanized sidewall. Yan, hinihimas-himas pa natin. Yan, itutok natin sa camera. Yan, nakita nyo po, maganda po ang pagkatapal. At saka matibay yan kasi labas at saka loob ang luto niyan. Tapos ititingnan natin yan sa gilid. Itayo natin yung gulong para makita nyo po kung may reaction ba o lumubo ba o nagkaroon ng air pocket. Wala po siyang ka-air pocket. Oh. Yan, napansin nyo po. Yan, okay po. Maraming salamat sa panonood nyo. Peace.